For number 2, sino yung gusto mong basa? Ayan. Magbigay din ng kunti. So, sabi dito, learning can occur without a change in behavior. In contrast, social learning theory state that because people can learn through observation alone, their learning cannot necessarily be shown in their performance. So, dito muna tayo mag-stick sa learning can occur without a change in behavior. May mga bata kasi na parang sabihin na natin hindi naman siya ganun. Hindi naman sila ganun may influensyahan. Diba, kung natutunan nila sa loob ng classroom, paglabas nila, nalimutan nila ng sila, paano yung behavior nila. So, dito naman, sa international social learning theories, yan, kumbaga may mga student na hindi naman talaga very vocal. Yung kumbaga, akala natin, may relation si teacher class kung ano lang ginagawa niya sa ito. Akala natin hindi sila nakikinig, pero nakikinig naman talaga sila. Kumbaga, meron naman talaga sila natutunan. So, kumbaga, makikita yan talaga pag assessment na or kumbaga may test na yung teacher kung talagang meron yung mga student. Thank you, Miss Rafi. So, parang may gusto lang kong itanong sa inyo. Para sa inyo, masasabi kayang isang learning, sinabi mga bata na sabi natin, pag ano ka, maglaro ka ng basketball, sabi natin, tapos tinuro mo yung kung paano mag-basketball. Pero yung bata, nakinig lang sa'yo, pero hindi siya na laro ng basketball. Para sa inyo, nagkaroon kayo ng learning sa bagay niyo? O hindi siya masasabi nga, alam niya kung paano yung mga parang gagawin kung paano mag-basketball, pero hindi siya naglalaro ng basketball. Para sa inyo, parang hindi niyo po ginagawa. Oo, parang hindi mo ginagawa. You have knowledge na ganito yung mga ginagawa, maglaro ng basketball. Pero hindi mo, kung hindi ka nagagawa. Alam ba, yung mga rules ng basketball, alam mo, pero hindi mo ginagawa. Para sa inyo, sa kapatid. Para sa akin, sir, may learning pa rin doon kasi hindi naman porket yung kailangan gagawin nila na nag-enjoy. Thank you. Miss Camille. Kaya kay Abby. Ano po, may knowledge about dun sa basic na kailangan lang ng bata. Pero when it comes sa skills po, kung yung application ng skills sa bata, piling ko po wala. Or very So, thank you sa mga nag-share. So, para insights yan na pumasok sa akin from what I have heard from Pandora and kay So, kasi parang magkakaroon din ng learning, halimbawa paano yung pero hindi ko sasabihin you have fully yung sabi natin full yung natin, yung learning natin without the actions. So, diba? So, parang ano lang siya, parang naging example ko lang. So, nagigits yung Yes po. So, tayo sa hindi mapapasa awareness and expectations of future reinforcement or punishments can have a major impact on the behaviors that
Okay? So, ito po sabi na sa ni, ano yung parang hindi kita ano pinili dito sa bullet number 3. So, nagkakaroon yung, halimbawa sabi natin yung mga students natin, or sabi natin yung mga tuturuan natin, na tatawag na parang awareness para sa magiging outcome ng learning. Video na ka ba? Nag-iintindihan. So dito sa number 3. So parang nagkakaroon ng sabi natin behavioral learning sa bata. Kapag meron sila nakikita na parang sabi natin consequence. Yung rewards or Oh, punishment. yan parang reward. So siguro yan lang natin sa mga ito kasi sa time nito sa time nito which is doon talaga nagkakaroon ng punishment sa mga learner. So dahil nasa panahon tayo ngayon, so parang iwasan yung parang mga punishment ano. Pero parang may ganun pa rin naman diba? Parang kapag hindi nila ginawa ito, yung isang bagay na ito, meron sila nagiging punishment na hindi pa punishment talaga na mahirapan sila. Kundi consequences na nakaharapin. So, sino gusto magbigay ng halimbawa sa bagay na sige, John. Rewards and punishment. Oo. Kapag halimbawa yung mga bata kapag sa classroom, loob ng classroom, halimbawa yung mga bata kapag nagre-recite sila, nakakatanggap sila ng sticker. Yung mga sticker o kaya yung mga stamp, yung mga ganun, yung kapag yun yung rewards na natatanggap nila. So kapag sa mga kaya nai-engage sila or nai-encourage sila na mag-participate dun sa class kasi may nakukuha silang parang fulfillment. Yung ganun. Okay, thank you, Mr. Abdul. So, sa mga natin, siguro sa mga experience natin, bilang mga bata na naitagay tayo ng nanay. So, yun kung paano magturo sila, no? So, minsan, ibigay sila ng parang punishment para magsunod tayo. Enable for us na mag-force. Kahit hindi natin gusto na sila yung mga pag-iutusan medyo nanay. Siguro lahat na tayo, no? Parang sa gano'n. Utusan tayo, pero nagagalit tayo. Pero, yung parents natin magbibigay ng parang punishment para magsunod tayo. Hindi ka masunod. Papalo. Papaling kita o kaya wala kang baon o kaya mga gano'n para mag-force tayo na magsunod. So parang ito din yung naging halimbawa nito sa number. So clear na ito, are we clear sa number 3? Yes po. Ay, sige, sa number 4, sino gusto kayo? Si Al. Social behavior is considered a bridge or a transition between behaviors, learning theories, and cognitive learning. So dito naman sa number 4, bullet number 4. So nagkakaroon na transition para yung behavior magkaroon na change. So para magkaroon ng change dito, parang may siya, halintulad sa parang sigurado naman yung change o art na halimbawa. Siguro na kasi magawa ng sasya. Parang halimbawa, pinatutulan ka. Tapos, magaling yung sarili mo na ma-manifest into action kasi sinasabuhay natin. Halimbawa sa natin sa objectives natin, di ba mayroon doon na Effective po. So, without affecting sa objectives natin,
So yung yung parang learning, wala siyang para hindi niya talaga gusto para ganun. So kinakailangan magustuhan kung ano yung ginagawa. Okay? So sa number so how the environment reinforces and punishes modeling. So people are often reinforced for modeling the behavior of others. Bandura suggested that the environment also reinforces modeling. So dito sa sa part na ito, so parang magkakaroon ng connections yung natin yung yung person, behavior, and the environment. Yung halimbawa tayo person as a person and yung behavior natin and the environment. So dito, pero dito we have another four. So meron mga possible ways. So yung number one, the observer reinforced by the model. So halimbawa sa meron tayong tinitingnan na model. So parang nakakatay na parang yung parang magsisikap sa sarili natin para gayahin yun sa model. And number two, the observer reinforced by a third person na observer by the modeling the actions from someone else. So dito naman sa number two, masiraging third person. So ano yung nakapasok sa isip ko, bakit talaga yung third person? Parang based dito sa kung ano yung nagkaroon. Anak ko yung doon sa actions na ginagawa ng observers, yung iba doon is nai-relate nila, tapos in a way, yun yung nagiging action na magagawa nila. For example, nag-demonstrate, hindi sinasadya, nag-demonstrate kung paano mag-smile, ganyan. Tapos nakita ng observer, tapos susunod, gagawin na yung tapos yung magawa ko yung sa okay, thank you, ganyan. So, tama po yun. And, another example dito sa class natin. We have president o katawag ng mayor, which is si Joshua. And we have the advisor of the teacher or professor na gano'n sa atin, walang sa atin. And tayo as mga students. And sabi natin si Joshua, siya yung nagiging halimbawa natin. Ay halimbawa natin. Good example kasi siya president siya and ginagawa niya kung ano yung pinaka-tama. So siya yung nagiging model natin. And yung professor natin o advisor natin para hinahangaan din siya. And tayo, pinipres tayo na gayahin niyo si Joshua kasi siya yung natin. Good example sa classroom natin. So, parang gano'n. So, nagkakaroon na parang ito na yung natawag na third person na parang halimbawa nagaling sa teacher yung pinaka-halimbawa. Pero, sa pamamagitan niya, so, parang nagkakaroon ng display na parang motivating. Huwag na pinipicit natin. So, kasi minsan... Ayan ang 11:24 po. 11:24.
Okay, so for number 3, so limited behavior itself leads to enforcing consequences. Many behavior that failure from others produce satisfying or enforcing results. So dito naman, so siyempre, katulad din naman namin pag-usapan natin kasi. So, nagkakaroon ng invitation sa iba, sa other person, and alam natin yung magiging consequence. Halimbawa sabi natin alam natin na yung pag-cigarettes is masama sa natin sa health natin, pero inaya pa din natin. So, alam natin kung ano yung magiging consequences. Number 4, consequences of the modest behavior affect the absolute behaviors recovery. This is known for reinforcement. So, parang katulad yung naging example ko. And contemporary social learning perspective of reinforcement and punishment. So dito naman, dito sa number 1. So meron dito kaya tawag na indirect effects. So ito naman sa mga punishment. So para sa inyo, bakit meron dito tinatawag na term na indirect effects? Para sa from what we have learned from others. So ano yung parang gano'n pinigin dito sa so para sabi natin dun sa third person so itong indirect state para nasa gitna siya. So halimbawa, ito nasa gitna na ito, parang nagsisilbing makascore. Pero ito talaga yung sabi natin, pinagbulan. Kapag ito, nagkaroon na pagkakabalik ito sa gitna na ito. O sabi natin dito, pagkataga daanan. So parang nakikita na dito ito pinakauna na pinanggalingan. So, may katanungan ako dito sa hindi ba siya. Sa number 2, so meron naman dito reinforcement punishment influence the behavior na as been learned. So, halimbawa, sabi natin, we are forced na hindi magtapon ng basura, halimbawa. Bakit kaya na-force tayo na hindi magtapon ng basura? Ano nakalagay doon sa nakalagay? Bawal magtapon ng basura. Ano yung mga na-impacted yung may ganyan? Parang may kasunod siya, bawal magtapon ng basura. Tapos, may multa. So dahil doon sa warning na yun, o caution na yun, ako doon tayo na, hindi ako kasi magmumulta o mapukulong. Mga ganyan na mga signs. And number 3, expectation of reinforcement influences cognitive processes that promote learning. Therefore, attention space critical role in learning in attention space influenced by the expectations of reinforcement. So, dito sa number 3. So, nagkakaroon dito na parang nakipagkaya ng expectation dun sa nagiging dun sa halimbawa sabi natin sa isang bagay na ito, isang pinito. Sige, so cognitive factors in social learning. So, social learning theory has cognitive factors as well as behavioristic factors as well as academic factors. So, number 1,
learning without performance, Majora's makes a distinction between learning through observation and actual imitation of what has been learned. So, pag halimbawa nagkakaroon ng learning without sabi natin performance. So, there is no, sabi natin yung total na learning na lang. Kasi may knowledge lang tayo, may knowledge ka, pero hindi natin alam yung ano talaga, yung ginagawa. Alam mo sabi natin yung pagsasaka, alam natin na nagagawa sila, pero kapag once na step na tayo dun sa nalagay ng pagsasaka, lalaman natin ay parang hirap na lang pala sa katawan, sakit pala sa likod, yung gawain ng pagsasaka. So, nagkaroon ng total learning. And kung ito lang sa history, social, at during learning, social learning towards attention discipline, so, dito naman, nagkakaroon ng parang attention dun sa learning. Sa number 3, ito naman yung expectation na nagdala na sabi natin punishment or consequences. So, yung mga learner, nagiging aware sila dahil dito sa punishment. Without the punishment or without the consequences, wala din mangyayari sa parang learning kasi hindi sila magiging seryoso sa learning. So, number 2, reciprocal position. So, dito naman, so yung person, talagang nabalik ko kanina, person, so nagkaroon sila ng relation with sa akin para magkaroon ng good learning. So sa number 5, modeling. So we all know that the model is siya yung parang nagiging natin topic, nagiging natin kopya para sa learning. So halimbawa dito naman sa modeling, meron tinatawag na dalawa na model. Yung una is pangitulad, live model. Ito yung actual person. Tapos, portrait as symbolic model. So ito naman yung mga nakikita natin sa TV. Or yung so yung nakikita natin na without person. Okay, so ito rin yung natin. So get your skill that will be learned through modeling. So dito yan para sa inyo yung four conditions. So ito na yung pinakalas na design na natin. Conditions design for modeling. So Majora's mentioned 4 conditions that are necessary for an individual in successfully model that into someone else. Number 1, attention. So nakatay ng learning through attention. So without attention, wala. Retention. So halimbawa nito retention is remembering. Halimbawa ito, nakatay ng attention doon sa isang bagay. And the next day, nakatay ng learning dahil na-remember natin na yun pala. Tapos, motor reproduction. So ano naman ito? Motor reproduction. So pagalaw. So nagkakaroon na lang parang natin, parang ina-apply sa sarili natin. Or abilities for action and motivation. So through the help of appropriate learning, sabi natin sa objective sa so nagkaroon tayo ng motivation na sundin kahit mahirap, ginagawa natin. So for last,
educational implications of social learning. So, ito naman yung ano, yung parang mga, sabi natin mga solution para para magiging steps para sa learning ng mga students. Student often learn and read simply by observing others before. Number 2, describing the consequences of behavior which effectively increase the appropriate behavior and decrease inappropriate behavior. Number 3, modeling provides an alternative to shaping or teaching new behavior instead of shaping, which is operant modeling to provide a faster, more efficient means for teachers new behavior. And the last 2, teachers and parents must model appropriate behaviors and take care that they do not model inappropriate behavior. And last, teachers should expose stories to apply to model. So ito yung mga ano, hindi lang mga teachers. So tayo yung magiging ano, number 1 na model. So okay, so that's all para sa topic natin. Tingnan nyo yung mga katawan,